Ikinabitan na nga natin ang preno sa likod yung motor natin, Project Malaysian drag bike mga boss. Kung napansin nyo, naka brakeless nga tayo. Maganda naman siya sa mata kapag walang preno, kaso lang hindi kasi tayo safe kasi mas mahilig kasi akong magwaswas, kaya mas importante talagang meron tayong preno. Kaya ngayong araw mga boss, samahan nyo muna ako dahil for this video is kakabitan na nga natin ng disc at saka yung caliper, yung likod natin. At kung napansin nyo mga boss is nung una is meron tayong disc. So yung disc nga ginagamit ko is iyan yung nakakabit sa T-Mix natin. Tapos ito na yung ikakabit natin ngayon. Ito na nga yung caliper natin mga boss at saka brake pump natin. Siguro gusto ko kasi naka brakeless mga boss dahil sinusunod natin yung mga Malaysian drag bike talaga. Naka brakeless talaga sa likod mga boss. Kaso lang is nasawa na kasi ako sa brakeless kaya ibabalik na din natin yung brake natin. At naka-order na din ako ng switch mga boss. Ito yung domino switch na para siyang Ducati na type mga boss. At meron din tayong pito. Yan yung ikakabit natin ngayon para na din mas pogi tingnan. And then naka-order na din tayo ng brake hose mga boss. Ito yung bagong brake hose natin. And then hydraulic switch. Bale, yan yung switch sa brake light natin. So bale dalawa yung kinabit binili ko dahil pangharap at likod na yan. At syempre hindi na natin patagalin mga boss, ikagabit na natin. At sa gusto namang shoutout dyan mga boss, comment lang kayo sa ibaba, shoutout ko kayo sa next video. So ayan na mga boss, is tinanggal na nga natin yung gulong sa likod, kaso lang is lobat na nga yung impact tools natin, kaya nagmanumano muna tayo. At dahan-dahan na din sa pagtanggal mga boss, iwas gas-gas na din sa rim set natin bago pa naman to. So ito na nga yung disc natin mga boss, at ito na yung gagamitin nating bolt mga boss, titanium bolt. Weng weng, para na din maangas tingnan mga boss, kaya ikabit na nga natin yung tornilyo at saka natin higpitan. At napaisip tuloy kasi ako mga boss, bala ko kasing magpalit ng bolt kasi yung gamit kong bolt ngayon mga boss is gold bolt yung hang, kasi nung nagbibuild pa tayo mga boss or nagsisimula pa kasi tayo is yung usong-usong bolt noon is gold bolt na hang. So ngayon is marami na kasing naglabasan na bolt ngayon mga boss katulad ng GR5, kaso lang hindi tayo maka-afford nun mga boss kasi yun lang, nag-aaral pa tayo so medyo mahirap, wala pa tayong magandang trabaho. So yun, budget meal lang talaga yung mga pisa natin dyan mga boss. Sana supportahan nyo ako palagi mga boss hanggang dulo, at saka sa mga supporters ko dyan mga boss, maraming salamat sa inyo. Ingat kayo palagi mga love ko kayo. At sa mga mahilig sa motor dyan mga boss, huwag kayong mag-alala, bibigyan ko kayo ng pisa na mga pinapaglumaan ko mga boss. At stop na nga tayo sa drama natin, so balik naman tayo dito sa ginagawa natin. So bale yung tornilyo kasi mga boss is tatanggalin natin ulit dahil naglagay kasi ako ng washer, kaya yung bolt is nakalabas, kaso lang is tatama doon sa mismong bracket ng bimbo brake natin. Kaya ang ginawa ko na lang mga boss is tinanggal ko yung dalawa, kasi yung dalawang bolt mga boss is meron kasi siyang stopper, yung dalawa is straight thread lang, kaya yun yung ginagamit ko. So bale yung gamitin mo ng bolt natin dito mga boss is dalawa lang, tapos bumili muna tayo mamaya ng dalawa para isalpak natin dito. Bumili sana ako ng bagong bolt para na din makabitan natin, kaso lang isa hanapin yung bolt dito. Pero itong caliper natin mga boss is ayan yung fitment niya, so gawa muna tayo ng spacer dyan para na din hindi mag-drag yung caliper natin. At ayan na nga mga boss, nagawa na nga ako ng grinder. Ayan yung gagamitin natin pang putol, dahil meron kasi akong extrang putol na handlebar mga boss alloy, kaya yan yung gagamitin nating spacer. Mas maganda kasi yan gagamitin mga boss dahil hindi kalawangin, dahil alloy yan. At nagsukat nga ako ulit mga boss kung gaano kahaba yung puputulin nating alloy, kasi yun yung gagamitin nating spacer doon. Dahil nga nakapagsukat na tayo is nagawa muna ako ng tape mga boss. Lagyan ko yung tape yung handlebar para na din is saktong sakto pakaputol natin, hindi siya tabingi mga boss, dahil kung tabingi mga boss is yan yung nagbibigay drag yung caliper talaga natin. Kaya mas mabuti mga boss is maputol talaga ng maayos or pantay na pantay talaga. At ayan na nga mga boss, nakagawa na nga tayo kaagad dahil lang is nag time lapse nga tayo, pero sa totoo lang mga boss is hirap talaga gawin mga boss. Pero ito na nga mga boss is nakagawa na nga ako ng dalawa. Syempre hindi na nga natin patatagalin mga boss dahil nga excited na tayo na may preno na nga ulit yung motor natin. Ikakabit na nga natin, inuna ko na nga munang ikabit yung isang spacer doon sa loob mga boss bago na nga yung bracket ng brembo caliper natin. Isunod ko na nga din ikabit yung adjuster ng swing arm natin mga boss. Ang problema lang dito mga boss is medyo mahaba nga yung ating ihi or axle. Ito na nga pala yung sistema ng ihi natin or axle mga boss, diba sobrang taas yung nakalabas, kaya magagawa na naman tayo ulit ng silby washer natin mga boss para na din makatread yung nut natin. At yun na nga mga boss, hinigpitan na muna natin ang todo mga boss, at sa sakto lang baka naman ma-loose thread. Nako, gastos na naman. At ang next natin gagawin dito mga boss is maglagay tayo ng bracket doon sa caliper natin, at buti na lang nakabili nga tayo ng seat washer mga boss. Nabili ko lang sa halagang
100 plus sa Shopee mga boss, kaya ang gamit na gamit talaga natin, lalo na yung mga mahilig sa motor dyan, gamit na gamit talaga ninyo yung seat na washer mga boss. Bale, pangalawang order ko na kasi to mga boss ng washer, dahil nung una is naubos na nga, dahil nga is mahilig tayo magkulikot ng motor, so kailangan talaga nating mag-washer sa bawat tornilyo. At syempre, pina-pre-wheel ko muna mga boss. Oy, pre-wheel check yon, wobble na gulong. So, okay na yan mga boss, ganyan talaga pag pang daily na motor, hindi lang pang shop kundi pang daily, ganyan talaga yung gulong is madaling mabibingko. Lalo na mayroon kayong tropa na malakas umangkas, nako sakit sa ulo yan, okay lang kapag jowa. Parang mataas na nga yung drama natin dyan mga boss, so balik na naman tayo dito. So balik, kinabit ko na nga yung brake pedal natin mga boss. At ang problema lang dito mga boss is nangawala na nga yung tornilyo doon sa brake pump natin. Buti na lang lahat yung mga stock bolt sa motor natin mga boss is tinaguan ko na lang, kaya ito na lang yung gagamitin muna natin mga boss. Ibalik muna natin yung dalawang tornilyo na stock nya. At yung napilian kong bolt mga boss is yung screw bolt, kasi medyo malinis kasi siyang tingnan mga boss, kasi flat yung ulo. At inalabas na nga natin yung bagong biling brake hose natin mga boss. So bali, hinigpitan ko muna ng maayos, dahil kapag bagong bili yan mga boss is hindi kasi yan mahigpit yung fittings nya. At syempre ikakabit na nga natin yung tornilyo, banjo bolt doon sa ating brake pump, kaya ang ginagamit natin dyan is yung hydraulic switch na binili natin. Meron naman sana tayo yung dating brake hose mga boss, kaso lang yung nagbibuild tayo ng Raider E5 yung galing pang Dumaguete, yun yung ginagamit natin kasi hindi kasi siya nakabili ng bagong brake hose, kaya yun na lang yung pinahiram ko sa kanya, or pinaulian ko na lang. Naigpitan na nga natin dun yung bolt sa brake pump natin mga boss. So dito naman tayo, magkabit na nga tayo ng banjo bolt dito sa caliper natin. Kinuha ko na nga yung takip ng brake fluid cap natin mga boss, tsaka ko na tinubilan. Ang hirap kasi dito mga boss, lalo na magkabit ka ng brake caliper, mahirapan ka talaga sa pag bleeding dito mga boss, kaya binuksan ko muna yung singawan ng caliper. At nagpa-problema nga tayo dito pagdating sa pag-bleeding natin dito sa caliper natin mga boss, kaya nga pala hindi siya kakapit kasi mayroon siyang singaw doon sa mismong piston mga boss. Yung o-ring niya talaga is kailangan talagang papalitan. Na-stuck na kasi ito na ilang months, kaya baka yun yung dahilan kung bakit siya nasira. Kaya ang gagawin na lang natin dito is kabit na lang natin para na din may design yung motor natin, tapos mag-order na lang tayo sa Shopee mga boss ng repair kit dito. Bagong gastos na naman to, nako. Pero ganyan talaga mga boss, kapag mahilig ka mag-build ng motor, kailangan mo talagang gastusan, dahil kapag hindi talaga gaganda yung motor mo. At para nangang mataas na nga yung topic natin mga boss, at hindi ko na nga namamalaya na nandito na pala tayo sa brake lever natin. At nung time na bumili pa kasi ako dito sa Brake Master natin na RCX 910, meron na din siyang kasamang brake light switch, kaso lang medyo natagalan is hindi na siya gumana, kaya kailangan talaga natin papalitan ng hydraulic switch. At ito na nga yung sinasabi ko sa inyo kanina mga boss, na magastos talaga yung motor, lalo na't hindi mo siya kayang tingnan na mayroon siyang sira. Dahil nga nabuksan na nga natin yung hose niya, dahil kinabitan natin ang hydraulic switch, so magble-bleeding naman tayo ulit dito. Dahil nga pagbukas natin ng banjo bolt, tumulo kasi yung ibang langis ng ating brake fluid. Ang sa ganon, napapasokan ng hangin yung ating brake hose. At ang mahirap lang kasing gawin dito mga boss ay yung pag-bleeding ng Brake Master natin. Problema lang kasi dito is hindi oreg yung parts natin mga boss, kaya mahirap talaga tong i-bleeding. Mas mabuti sana kung oreg yung gagamitin nating pisa, dahil mas madaling i-bleeding, kaso lang hindi kasi tayo maka-afford doon. At hanggang ngayon mga boss, hindi pa nga tumigas yung preno natin. At ang pumasok kaagad sa isip ko ay baka sira na nga yung ating brake pump sa harap. At kung napansin nyo mga boss, paiba-iba na nga yung sistema ko dyan, dahil nga hindi na kasi bumibigay ng brake fluid yung ating brake pump papunta doon sa 4-pot caliper natin. Kaya nga pinukpok ko na kanina para na rin gumana. At ito na nga yung time na masaya na nga ako mga boss, dahil halos 2 oras na nga akong nabibleeding dito. Ngayon pa lang nabibigay fluid yung ating brake pump. At nung sugan noon is kumapit na nga siya mga boss, kaya hinigpitan ko na. At ito na nga yung resulta niya, pati yung sa likod. At ito na nga, bumalik na nga yung saya ko mga boss, dahil akala ko sira na nga yung brake lever natin, kaso lang ganyan talaga kapag copy mga boss, ang hirap i-bleeding. Pero ganyan talaga pag hindi oreg parts ka, hindi na tayo matingala. Gago! Okay na nga sana yon mga boss, kaso lang meron tayong problema dito. Gumana naman yung ilaw natin sa likod mga boss, kaso lang kapag tinapakan natin yung preno, hindi lumalakas yung stoplight natin. At dito naman tayo sa gulong mga boss, munti ko na kasing nakalimutan ikabit yung pito, yung silbing takip natin, at siya yung nagbibigay ganda sa gulong natin. Ito na nga siya mga boss, kahit maliit lang, medyo may kamahalan din to, dahil full CNC to. Yun mga boss, nakabit na nga natin yung dapat ang ikakabit doon sa motor natin, at ito na nga yung itsura niya, diba? Napakapugi. At syempre hindi naman magpapahuli yung owner, 'di ba? Mas pogi pa.
At ito na nga mga boss, pinarking ko muna dito sa tabi ng bahay dahil nga para na din hindi mainita ng araw. At maalaga na nga tayo sa motor, babae pa kaya. Sheesh! Natatawa tuloy ako mga boss. So ito nga palang domino switch natin mga boss is sa susunod video na din to natin. So sana abangan nyo rin mga boss.